Hallelujah. Magandang gabi po sa araw po ng Miyerkules ngayon. So patuloy po tayo sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Hallelujah. Dahil tayo nga po ay Kristiyano, hindi po dapat natin pabayaan to. Ang makiisa po sa gawain ng ating Panginoong Kristo. Dahil ito nga po ay kanyang pinag-uutos na i-share nyo ang Ebanghelyo o ang mabuting balita. Hallelujah. Yan po ang buhay ng mga Kristiyano. Dahil ko nga inuulit-ulit, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, huwag nating pabayaan ang ganitong mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Kasi yan ang tunay na Kristiyano talaga. Ang tunay na Kristiyano ang hindi lang po siya kumakain ng para sa katawan niya, para sa pisikal na katawan niya. Hindi lang siya kumakain ng kanin, ng ulam para i-supply sa kanyang pisikal na katawan. So kung tayo Kristiyano, dapat sinusuplayan din natin ang ating espiritu o ang ating kaluluwa para ito po ay lumakas, hindi po manlupaypay. Yan po yung totoo. Hindi kasi ulitin ko nga sa inyo, ang pagiging Kristiyano na sinasabi natin ay tayo'y napapaloob sa iglesia ng ating Panginoong Kristo. Sa bibig lamang narito. Nandito lamang sa ating bibig. Subalit, ang sabi nga sa New Testament, malayo ang inyong mga gawa sa inyong mga sinasabi. Kaya ganun din yung nangangaral dati ang ating Panginoon sa Israel. Dito sa mga paraseyong ito na nagtuturo ng kabutihan, subalit hindi naman po nila ipinakikita kung paano ang kabutihan. So, ganyan-ganyan po ang nangyayari sa nakikita ko. Ganyan-ganyan po ang mga Kristiyano. Kaya ako nga po nagsusumikap na sana maunawaan itong aking pag-share. Sa totoo lang po, kahit na wala pong makikinig sa akin, okay lang po yun. At least, ika nga, merong isang nakikinig sa akin na yung puso ko ay marubrob o ninanais na ito ay mapahatid sa inyo. Yan po yung nilalaman ng puso ko. Na kayo ay mabahagian ko ng ganitong mga pagpapahayag sapagkat ito ang kanyang habilin. Di po ba? Sa Matthew, last chapter ng Matthew, humayo nga kayo sa buong sanlibutan. Sa buong bansa, gawin nyo silang alagad. Ito ba? Kasi importante po ito. Importante po ito. Yung salita ng Diyos. Kasi talagang hindi po natin, sabi nga ng Panginoong Kristo nang siya nag-sharing ng words of God, ang kanyang Ama na nasa langit, ay napakahirap na mahiwalay ang tao rito sa sanlibutan sapagkat ang sanlibutan po ay punong-puno ng kasalanan. Ang inuuna po ng tao ay yung pangangailangan ng kanilang katawan. Ang kasiyahan ng kanilang katawan. Yun po ang pinag-uukulan nila, ang sinasabi ng Panginoong Kristo. So paano nga matatagpuan ang katotohanan? Tayong mga tao, ang mentalidad natin kapag nandoon na tayo sa
baon na tayo sa paghihirap o mga pagsubok na hindi na natin maunawaan, tsaka lang po natin na iisip ang Diyos. So, hindi po ang Diyos pastime lang o ano ba ibig sabihin nito, pag kailangan lamang natin, hindi po. Although ang Diyos ay mabait, yun po kasi yung mentalidad din natin, ang Diyos mabait, maunaw, hindi po ganun. Kanya nga merong katotohanan at katuwiran. So ano ibig sabihin ng katuwiran? May katuwiran din ng Diyos. Hindi lamang po siya mabait, may katuwiran din po siya. Kung nauugma yung iyong pagkakasala o yung paghihirap o dumaranas ka ng pagsubok, kung ito'y nauugma sa katuwiran, maaari makita ka ng Diyos. Hallelujah. Ang higit sa lahat, para po maunawaan natin, mga kapatid ko. So, hindi pa po tayo nagsisimula, hindi pa ako nagsisharing kasi tayo ngayon, nandito tayo sa Books of Acts. Tapos na po tayo dun sa history ng mga sugo niya. Iisa lang naman po ang nilalaman ng 4 na librong yan. Isa lang po. So, ito po, sa katotohanan po, kanya tayo narito, at kanya tayo ginawa ng Diyos dito sa lupa, dito sa earth, o sa mundong ito, ay upang, ulit-ulitin ko sa inyo, upang makita natin yung kagandahan na nilikha niya, at ito'y gawin niyang bagong tahanan. Subalit na magkasala nga ang tao, ito po ay nabago yung plano. Sana malaman niyo po yan. Nabago po yung plano ng Diyos. Hindi na po itong earth ang siyang gagawin niyang bagong paraiso o bagong mundo na para paglalagyan niya sa mga taong naglilingkod sa kanya. I-clarify ko lang po hindi po lahat tayo. Magalit na po kayo kung magalit sa akin kung sinasabi nyo, brother, talagang totoo po yun kasi ito nakalagay rito sa Bible. Hindi po lahat tayo ay makasusumpong ng biyaya na tayo ay makararating sa ipinapangako na Diyos na bagong mundo. Hindi po lahat tayo. Yun lamang nagtagumpay. Yun lamang sumusunod. Kanya nga, para tayong rito, mamahaling uri ng precious na idinadaan tayo sa pagkilatis, sa screening para hindi po basta-basta yung kasi ang mentalidad ng ibang tao, ang Diyos nga mabait. So alam nila meron pang happy birthday in heaven. Iko-correct ko po kayo. Wala po kayong karapatan o authority na sabihin nyo na magalit na po kayo kung magalit sa akin na ang inyong minamahal ay nasa heaven. Bakit? Kayo ba ang naglalagay ng inyong mga minamahal para mapunta sa langit? Yun po yung nagiging po tayo, hindi po natin nalalaman. Meron po tayong aklat na sinusunod. Ito nga pong Biblia. Kaya hindi po ako nag-a-agree dun sa mga hindi po ako minsan naglalike dun sa mga happy birthday in heaven. My son, my daughter, papa, grandfather, grandmother. Ako namatayan din po ako. Namatayan na ako ng mga magulang at tatay nanay ko. At namatayan na po ako ng kapatid. Namatayan na rin po ako ng anak. Subalit pag dumarating yung mga kaarawan nila, hindi ko sinasabi sa harapan ng Diyos, happy birthday, my daughter in heaven. Happy birthday, father, mother in heaven. Happy birthday, brother, sister in heaven. So, nagdi-declare ka ng sarili mo na naglalagay ka ng tao sa langit. Bakit? Ikaw ba ang may-ari ng langit at inilalagay mo ang mga tao na binabanggit mo? Hallelujah. Kaya, huwag tayong ignorante sa salita ng Diyos. Ito po ang guideline natin na sinasabi ko sa inyo. Hallelujah. Para mo pa malaman po natin. Kasi,
Huwag po natin bulagin ang ating sarili sa paniniwala sa Diyos. Meron pong guideline, lagi ko pong sinasabi, ito nga po, eto, nakita niyo yung Biblia ko, wasak-wasak na po yan, durug-durug na po yan. Subalit, hanggang ngayon, iniingatan ko po yan kasi nababasa ko pa. Actually, meron na akong reserva rito, may nagregalo sa akin ng Bible. Dalawa nga yan na niregalo sa akin, isang English at isang Pilipino. Ikinokorek ko lang po kayo kasi ang pananampalataya, hindi po ito gagawa lang tayo ng sarili nating pagkaalam, pag-iisip. Hindi po. Hindi po ako ganun. Kaya po ako ngayon narito dahil itinuro sa akin ng Diyos ang kanyang kalooban. Ito, ang salita ng Diyos. Etong Biblia, itong tinatawag natin na banal na kasulatan. Hallelujah! So, nagpapaalala lang po ako. Reminder lang po yan. So, tayo ngayon ay narito po tayo sa Aklat ng mga Gawa, Books of Acts. Eto, dito na po tayo mag-i-start sa Books of Acts. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay itong simula ng chapter 1, verse 1, hanggang dito po sa 11. So, tayo po ngayon ay Bible History, Wednesday po ngayon. Nagbibigay lamang po ako ng mga words of God o ng mga para sa mga kaligtasan o kamalian. So ito, nakakatulong din po ito sa atin kanya ako naggumawa ng ganitong content o sa social media o dito sa anumang katawagan nito sa sisiwalat sa inyo ng salita ng Diyos ay para malaman natin yung mga hindi nagbabasa ng Biblia, malaman natin kung ano ang nangyari sa ating Panginoong Kristo at nang mawala na siya, nang matira itong mga hinirang niya ng mga disipulo. Hallelujah! Ibinabahagi ko po sa inyo, sineshare ko yung mga hindi nagbabasa ng Biblia para malaman po natin. Magbasa po kayo ng Biblia. Huwag po kayong, kahit sa akin, kung naririnig nyo, basahin nyo ang Biblia at humingi kayo ng tulong sa Diyos upang maunawaan natin ang katotohanan. Hallelujah. So, babasahin ko na po at tayo nga po ay nag-aaral ng English. Babasahin ko muna po to sa langwahe ng English at saka po natin babasahin sa Tagalog. So, start na po tayo. Chapter 1, verse 1. Dear Theophilus, in my first book, I wrote about all things that Jesus did and taught from the time has begun his work until the day he was taken up to heaven. Before he was taken up, he gave instruction by the power of the Holy Spirit to men and had chosen as he apostles. For 40 days after his death, he appeared to them many times in ways that proved beyond doubt that he was alive. They saw him, and he talked with them about the kingdom of God. Verse 4, and when they came together, he gave this order: do not leave Jerusalem, but wait for the gift I told you about, the gift my Father promised. John baptized with water, but a few days you will be baptized with the Holy Spirit. So, continuous po tayo. When the apostles met together, when Jesus, they asked him, Lord, will you at this time give the kingdom back to the Israel? Jesus said to them, the times and occasions are set by my Father on authority, and it's not for you to know when they will be. But when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power, and you will be witness for me in Jerusalem, and all of Judea and Samaria, and to the end of the earth. After saying this, he was taken up to heaven. As they watched him, and cloud hid him from their sight. They still had their eyes fixed on the sky as we went away.
When two men dressed in white suddenly stood beside them, and all said, Galileans, why are you standing before looking up the sky? This Jesus, who was taken from you into heaven, will come back in the same way that you saw him to go to heaven. Hallelujah! So, sa pag-aaralan natin ito ngayon, dito po sa Books of Acts, itong Books of Acts, libro ng mga gawa sa Tagalog, ito po ang nagsulat po nito ay si Lucas po, si Apostol Lucas, at ito po ay binanggit niya po rito si Theophilus. So sa kanya po, ipinadala tong librong to. Isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagbilinan niya ako sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang pagkatapos sa kanyang pagbabata. Maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw, nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, at kanyang tinagubilinan sila, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem, hintayin niyo roon. Ipinangako ng Ama sa sinabi ko sa inyo, nabautismuhan nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal, mababautismuhan kayo sa Espiritu Santo. So, before na ang ating Diyos ay pumanik sa kalangitan, so meron siyang promise. So sabi niya, stay in Jerusalem. Sapagkat bakit? Ipagkakaloob ng Diyos Ama ang Espiritu Santo. Binabanggit po rito sa Bagong Tipan, ang tanda po ng isang Kristiyano ay meron po siyang Holy Spirit. So Holy Spirit po, paulit-ulit po yung binabalikan natin. So, hindi po sila pwedeng gumalaw muna sapagkat wala pong Holy Spirit na magmamando sa kanila. Ano ba tong Holy Spirit na ipinangako ng Diyos before na siya ay pumanik sa langit? Sapagkat ito ang magbibigay sa kanila ng authority at kapangyarihan para sila ay magsihayo. Ano ibig sabihin ng magsihayo? Para i-share nila yung words of God o anumang lumapit sa kanila, merong sakit, merong inaalihan ng demonyo, ano paman, ay kaya po nilang sagupain. Kaya hindi muna sila, ang sabi nga doon, ang sabi dito, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirap pagkatapos ng kanyang pagbabata. Ang ibig sabihin ng pagbabata, yung pagpapahirap sa kanya na kinuha niya po, pagbabata. Napatunayang siya'y buhay at napakita sa kanila sa loob ng 40 araw. So before na pumanik ang ating Panginoon Kristo, 40 araw pa po nila ito nakasama sa lupa. 40 araw. Kaya maraming instruction. Maraming instruction ang ibinigay sa kanila. Kaya nga sabi dito, before was taking up, He gave instruction by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Ganon-ganon po ang nangyari. Kanya, naghintay muna sila rito sa Jerusalem. Sinabi ng Panginoon, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem, hintayin nyo roon. Ipinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo. Nagbautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal, babautismohan kayo sa Espiritu Santo. Kasi kung mapupunan nyo, nung nabaptize ang ating Panginoong Kristo ni John the Baptist, doon nga sa River of Jordan. So, nagbigay po ng Holy Spirit sa kanyang anak, di ba? Binanggit doon na may bubamang parang kalapati at nagsalita ang Amang Diyos. Ano ang sabi ng Amang Diyos? Siya ang aking kinalulugdan, ang aking anak. Hallelujah. So ito rin, yung ipinapangako ng Amang Diyos, kasi bakit hindi pa ito binibigay sa disipulo? Kasi kasama pa nila ang Panginoong Kristo. Kasama pa po nila nung time na yon.
So, nang wala na ang Panginoong Kristo, ito, meron na sila na tinatawag na Holy Spirit na siyang maggagay sa kanila sa paghahayo o sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Hallelujah. Ito po yan, para maunawaan po natin, ha? Diretso po tayo, verse 6. Kaya na magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad. Nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon sa sandali ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa daigdig. Pagkasabi nito siya'y inakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng mga ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking maputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga Galilea, sabi nila, bakit kayo narito nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad na nakita niyo yung pag-akyat niya. Hallelujah. So, nang maibigay na yung instruction dito po sa mga disciple niya, after 40 days, na sinasabi nga niya, na huwag muna kayong aalis sa Jerusalem sapagkat may regalong ipagkakalob sa inyo ang aking amang Diyos. Ito nga po yung tinatawag, nabibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. So, sinasabi ko nga po sa inyo, itong Espiritu Santo, ito po yung kapangyarihan na ako, katulad ko. Ako, at tatanungin niyo, ikaw ba, Brother Dolph, meron po akong Espiritu Santo. Bakit po ako nakatitiyak na meron akong Espiritu Santo? Kasi ako po ay kanyang iginaguide. Pag ako po ay naliliko, ipinapaalala niya po sa akin, Brother Dolpo, o Kuya Dolpo, o anak. Yan po yung nagre-remind sa aking isipan at sa aking puso. Masama yan. Kapag nakakakita po ako ng babae, dahil dati, pag nakakakita ako ng babae, lalo't pag tayong, di ba? Alam niyo naman yun, yung mga lalaki na katulad ko. Pero ngayon, hindi na po. Hindi ko na po siya, yung tingin na lang ng ganun, seconds, ipinapaling ko na po. Yun po yung Espiritu Santo na sa iyo. Iginaguide ka, yun ang ibig ko sabihin. Yun yung tanda. Kapag nagsasalita ka, iniingatan mo yung sasabihin mo. Kasi nga, di ba, napag-aralan na natin itong dila, ay isa ito sa bahagi ng ating katawan na nagpapasama. At itong mata. Pag-iisip na, pag ito'y gumagana pati ang isip. Kaya yun, yung sinasabi ko sa inyo. Yun po yung tatak ng isang Kristiyano, ang meron siyang Holy Spirit. Hallelujah. So, kinakailangan po, meron po tayong ganyan. So, yun po yung sinasabi ni Apostol Lucas kay Teopulo, nang mangyari itong panahon na to, ng pagbaba ng Espiritu Santo sa kanila, upang sila ay mangalat na ng salita ng Diyos. Kasi hindi po pwedeng mag-share ka kagad ng salita ng Diyos na wala kang Holy Spirit. Hindi mo po mauunawaan ang iyong sinasabi. Kaya nga merong mga nagtuturo diyan ng salita ng Diyos kung ano-ano mga sinasabi na pinagtatalo-talunan nila. Ako dito wala po akong yung tinatawag na mga code o yung note. Wala po, hindi po ako nagno-note. Hindi po ako nagyayabang. Ako po ay may Espiritu Santo. Siya po ang nagbibigay sa akin, kaya po ako daldal lang ng daldal dito. So, ang mga sinasabi ko naman ay narito sa Biblia at ipinapaliwanag ko lang po sa inyo. Hallelujah! So, sana po maliwanagan natin ang ating pinag-aaralan na sumulat nga ang ating Apostol Lucas kay Teopulo na ito nga po, na pinaalala niya na before ang ating Lord Jesus Christ ay bumalik sa kanyang Ama sa kalangitan, after 40 days, biro nyo, 40 araw muna siya nag-stay dito. Opo, 40 araw. Nag-stay rito, nakasama niya yung kanyang mga disipulo. Kasi,
kinakailangan makita ng mga disipulo na siyang magpapalaganap ng salita na nabuhay nga po itong Kristong ito na sinasabi. Kanya nga po, di ba, doon sa huling-huling talata ng Matthew, hindi po naniniwala pa rin yung mga high priest at saka yung council na nagtuturo ng ganito rin, na kaya nga po sila nagbayad doon sa nagwagwardya doon sa pinagburulan o pinaglibingan ng Panginoon Kristo na gumawa ng kasinungalingan na ito ay kinuha ng kanyang mga disipulo habang sila ay mahimbing na natutulog. Hallelujah. Subalit, hindi po yun nagwagi sapagkat marami pong mga disipulo ang nakakita sa ating Panginoon at ito po yung nagpatotoo sa lugar ng Israel. Hallelujah. Ito po. Hallelujah. So, Brother Dolmo, bakit sinasabi mo hanggang ngayon hindi kilala ang Panginoong Kristo sa Israel? Totoo po yun. Kahit na po nag-spread yung words of God na ang ating Panginoong Kristo ay nabuhay muli, hinaharangan po ni Satanas ang paniniwala na nabuhay ang ating Panginoong Kristo. Hinaharangan po ni Satanas. Kasi bakit? According to the Holy Bible, 1 John, kung babasahin nyo po ang unang sulat ni Apostol Juan, sapagkat ang sanlibutan ito ay pinaghaharian na ng Satanas. So, hindi na po pwedeng kasi si Satanas na ang siyang naghahari dito. Bagamat ito ay ginawa ng Diyos, so kanya nga ito ay babaguhin. Kanya nga ito ay wawasakin niya na. Makumpleto. Sinasabi nga lang, kaya hindi pa dumarating ang wakas sapagkat may mga Kristiyano pa na may kaligtasan, kinukumpleto po lamang ng amang Diyos ang mga Kristiyano na naglilingkod sa Kanya. Kanya hindi pa po dumarating yung ating Panginoon Kristo, pero paparating na po siya sa nakikita ko, sa nangyayari sa ating mundo, sa nakikita ko po. Ay hindi po ako makapagbibigay ng palatandaan kung kailan, sapagkat kahit na po ang ating Panginoong Kristo na ating sinasamba at pinupuri, ay wala po siyang alam. Ang may plano po nito, walang iba kundi ang amang Diyos na nasa langit. Siya lang po ang may plano nito. Hallelujah. Hindi po ako po pwedeng, pero may mga signs siya na ipinakikita roon. Ang sabi nga, pag-aralan nyo sa puno ng igos, kapag ito'y umuusbong na o nagdadaho na, so kailan ba nagdadaho ng ang puno? Siyempre after na yung kapanahunan ng tag-ulan, di po ba? Ito po ay namumukadkad na, dumadating na yung dahon niya. Ito po yung simula. So ano po ba yan? Ano po bang ibig sabihin niyan? Ito po ay sinare ko na sa inyo sapagkat ang puno po ng igos, bagamat meron na nito sa iba't ibang bansa, pero ang originality nito o kung saan ito naging original, walang iba kundi sa Israel po, sa Middle East. Andiyan lang po yan. Kanya, diyan po kumuha ng parable sa puno ng igos. Fig tree. Fig tree po yan. F-I-G. Hindi po yung baboy na pig. F-I-G po yan. Fig tree. Hallelujah. So, ito nga po. Kaya nga po tayo ay sikapin po natin na makipag-isa sa ating Panginoon. Hanapin po natin siya, mga kapatid ko. Huwag po tayong yung nalalaman po natin, nakita nyo ngayon, ako hindi na po ako babanggit ng pangalan. So ngayon, may isang leader. Ito ay napakalaking congregation na naiimbod na naman po sa walang kakwenta-kwentang pangyayari. Kung mga leader na to. Ang nakapagtataka, bakit po hindi po nila pag-aralan kung tunay nga po silang leader, yung mga naniniwala at sumusunod dyan. So kasi itong mga taong ito, hindi po ito magbibigay ng testimony kung walang katotohanan to. Opo.
Siguro po nakagawa sila ng hindi maganda rito sa taong ito, kaya ito po ay nagtestimony. Hallelujah. Oh, may leader po ngayon na nai-involve sa hindi magandang pangyayari. Marami po 'yan, mga leader na 'yan, opo, nai-involve. Kasi nga po hindi po maaring sila'y hinirang ng Diyos, pero at the time, sa napakatagal na panahon, nabulag po sila sa ginagawa nila. Siguro hindi na sila nakasunod sa biyaya ng Diyos. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid ko. Patuloy po na ang sino man po makapanonood nito, ibahagi nyo po sa mga kakilala at kaibigan nyo, igitsalat sa inyong pamilya. Sinasabi ko po sa inyo na ang aking binabahagi, ito po ay 100% na nanggagaling po sa kalooban ng ating Amang Diyos. Opo. So kahit po walang mag-share diyan, okay lang po. Ang akin po, kaya po ganito ang aking damdamin upang makalasap po kayo ng katotohanan at tunay na katuwiran. Opo, ito po 'yun. Pag ito po ay naibahagi nyo, magtanong po kayo sa akin, tutulungan ko po kayo. Makakatuklas po kayo. O makakaisa po kayo sa sinasabi nyo na iglesia ng ating Panginoong Kristo. At gayon din po, ang ating Panginoong Kristo ay nag-aalok po ng kagalingan. Hindi naman po ako pwedeng magpagaling na magpagaling dyan. Hindi po. Yung gusto lamang pong lumapit at tayo lalapit po sa Panginoon. Hindi po tayo patatanggihan ng Panginoon. Hallelujah. Sapagkat ito'y pangako niya po para po siya makilala na siya ang ating Diyos na nagliligtas at nagpapagaling. Yan po isa sa dahilan kung bakit po may mga pagpapagaling, hindi lang puro salita ng Diyos, para malaman natin siya na makapangyarihan siya, na tunay nga na siya ang ating Diyos, anak ng Diyos, na ating ipinangangaral o isineshare sa inyo. Maraming salamat po. At gayon din, pati po kapayapaan. Kung wala po tayong kapayapaan sa ating tahanan, lumapit po tayo sa ating Panginoong Kristo. Maraming salamat po muli. Ako po pala si Brother Dolpo. Papahayag po ng salita ng Diyos. Maraming salamat po sa inyo.